Pilipinas, oras natin, 6 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. #ECC, Work-Related. Kasama ang Action Woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang makulimlim pero mainit na umaga. Good morning! At syempre sa lahat po na ating mga kababayan, mga kapwa manggagawa sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, kumusta po tayong lahat? Muli po ako si May Binauhan. Welcome back po sa ating #ECC Work-Related ng Employees Compensation Commission. Good morning! Yes, good morning Miss May. Ako naman po si Yuel Reyes. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating Action Woman, ang ating co-host mula sa Employees Compensation Commission, si Edie Kai. Attorney Kai, magandang umaga. Magandang umaga din, Sir Yuel, Miss May. At syempre sa ating mga listeners at viewers, lalo na sa ating mga ka-ECC. So, nung Miyerkules, 'di ba, parang naipaliwanag nga natin sa ating mga listeners at viewers, ano nga ba yung Employees Compensation Program? At ngayong umaga, halos 1 oras na naman tayo magkakasama para mapag-usapan natin yung mga benepisyong binibigay natin sa ating mga manggagawa na nagkasakit, na aksidente, or namatay kung hindi inaasahan ng dahil sa trabaho. Tama ka dyan, Idikay. Kaya ngayong araw na ito ng Miyerkules, muli balikan natin ang ating ECC 101. Balikan natin para po sa ating mga nanonood ngayon. Ito po ang ating third episode. Yes, Third episode na. Nice. Oo, kaya sagutin natin ang tanong. Ready na ba kayo? Paano nga ba ang proseso ng filing ng EC benefits? Ito po, panoorin at pakinggan po natin. Ikaw ba ay empleyadong nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho? Alam mo ba na maliban sa SSS at GSIS benefits, ay may karagdagang benepisyo ka pa na maaaring makuha mula sa Employees Compensation Program? Tama! Covered ka ng ECC, basta mandatory member ka ng GSIS at SSS. Kasama ang mga self-employed members, sea-based OFWs, mga kasambahay, at lahat ng mga uniformadong personnel ng AFP, PNP, BJMP, at PFP. So, paano nga ba makakapag-claim ng EC benefits? Sa pampublikong sektor, magpunta lamang sa pinakamalapit na GSIS office o branch sa inyong lugar. Sa pribadong sektor naman, ay sa SSS office o branch ang filing ng EC claims. Pagdating naman sa mga requirements, dalhin lamang ang mga dokumento gaya ng Accomplished EC Sickness Disability Form, Certificate of Employment, Medical Record, Incident Accident Report. Ang kagandahan sa EC program ay 3 taon ang prescriptive period nito at hindi kinakailangan na ubos muna ang iyong sick leave credits bago makapag-file ng claim. O diba? Good news! Sakali naman na ma-disapprove ang iyong EC claim sa SSS o GSIS branch, maaari kang mag-file ng motion for reconsideration sa main office ng mga ito. Pero kung denied pa rin ang kanilang decision, maaari kang umapila na mismo sa opisina ng Employees Compensation Commission. Dalhin o email lamang ang inyong mga dokumento at ang denial letter ng iyong EC claim mula sa SSS o GSIS upang maproseso ang inyong apila. For more details, follow and message us on our official Facebook page at ECC Official or search for the Employees Compensation Commission. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! #ECC Work-Related sa DZRH.
Ayan, so nakita at napanood po ninyo no, yung proseso po ng filing ng mga easy benefits at syempre, bago tayo magtungo ano, sa ating pong talakayan, sa ating pag-uusapan ngayong pong umagang ito, ibigay muna natin ang tanong na inabangan ng ating mga ECC, no? Ka-ECC, Irikay, sandali lamang, eto na. EC Question. Ano nga ba ang ating easy question? Ayan, Irikay. Nako, Miss May, kung ang ating mga listeners at viewers ay nakinig at nanood ng mabuti kanina sa ECC 101, napakadali ng ating tanong at isang numero lamang po ang hinahanap nating sagot ngayong araw na to. So, ilang taon po ba ang prescriptive period ng pagfa-file ng EC claim? So, years. Ang easy naman ng tanong na yan Oo para nga sa eh. nakinig. Parang kung nakinig ka, isang number lang yung Easy. kailangan Oo. mong ilagay at mananalo ka na agad ng ECC merchandise. Wow, ulitin ko lamang Idikay ang ating easy question. Ilang taon ang prescriptive period ng pagfa-file ng easy claim? Yes, Yan po ang ating easy question ngayong umaga. At syempre, para po sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood via RH TV at sa ating iba't ibang streaming platforms, i-comment nyo lang po ang tamang sagot sa aming comment section. 3 winners po ulit. 3 winners ang aming pipiliin ngayong umaga. Pero tandaan lamang po sa atin pong mga nasa DZRH News, DZRH News Television live streaming, wala pong hashtag ECC Work Related ay hindi po makakount. Kaya po, huwag kakalimutan ang hashtag ECC Work Related. Gayon din po, i-share ang aming live streaming para magkaroon kayo ng sharer badge. Ayun no. Kaya nga po dahil sa ating easy tanong, tutok lang po kayo dahil maya-maya po i-announce natin yung ating 3 lucky winners. Tutok lang kayo dahil of course, samahan nyo kami sa ating pag-uusapan ngayong another edition po ng ating hashtag ECC Work Related. Kung kayo po ay may tanong tungkol po sa ECC, lalo na po sa ating EC program. Ano po? Maaari po kayong mag-text sa ating DZRH text line. Ang ating text line 0919-282-6485. Again, 0919-282-6485. O kaya po, pwede po kayong mag-comment sa ating pong live streaming ano, sa DZRH News at ECC. At mamaya sasagutin natin, Irikay, ang inyo pong mga katanungan. Ayan na po, no? Hashtag ECC Work Related sa DZRH. Eto na. Punta na tayo sa ating mga tanong. Okay ba mga araw nyo, Irikay, Yuel? Ha? Okay. A bright day. Alam mo, Really? excited ako pag sumasabit tong araw ng Miyerkules dahil marami tayong masishare sa ating mga kababayan Yes. tungkol dito sa ECC na may mga ganito palang programa ang ating pamahalaan. Ano? Oo nga, Sir Yuel. Actually, kagabi, nagising talaga ako ng mga 3:30. Inisip ko, ano nga ba yung pag-uusapan namin bukas? So, excitement talaga for the day. So, pagka nagkakasama tayo, pag nakita kita, Sir Yuel, Miss May, alam ko na marami tayong matutulungan ngayong Yes. araw na to. Oo nga, lalong-lalo na dito sa mga tanong. Sabi ko nga, stick to the question kasi ang ganda ng talakayan Diba? natin ngayong umagang Oo. ito. Kaya makinig po kayo ha. Marami po kayong malalaman, lalong-lalo na po dun sa mga first time po na nakatutok sa ating program ngayong umagang ito. Irikay. Marami silang matututunan. Yes, eto pag-usapan na natin again, work-related injuries. Ito po yung napapag-usapan natin pero doon po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon na wala pang idea, ano-ano nga ba ito pong covered ng EC program na mga tinatawag na work-related injuries, Irikay. Miss May, alam mo, wala tayong opisyal na listahan na ano ba ang work-related injuries kasi napaka-broad, kumbaga malawak ang coverage na sinasakop ng EC program pagdating sa work-related injuries. So as long as ang aksidente ay nangyari na may kaugnayan sa trabaho, ito ay work-related. Kaya titulo pa lang ng programa natin, 'di ba? Hashtag ECC work-related. Pwede ka nang makover ng EC program. So, hindi naman kinakailangan na sa loob lamang ng lugar ng pagawaan nangyari yung aksidente. Kahit na nangyari yung aksidente sa labas, basta't mapatunayan na ito ay naganap ng dahil or may kaugnayan sa inyong trabaho. Official functions, kumbaga, yung tawag natin. Kayo po ay pwedeng makover ng ECP.
Buti nabanggit niyo po, Idikay, no, na very broad, malawak, Miss May, no, yung Oo. pag sinabi nating aksidente. Mhm. Pero paano po dun sa mga nagtatanong, nadulas lang naman ako o kaya nadapa, natapilok sa mismong workplace, covered po ba ito ng ating EC? Opo, 'di ba minsan iniisip natin hindi naman risky yung mga trabaho natin, nag-oopisina lang tayo, pero on the way papunta ka nag-CR ka, 'di ba? Parang gano'n. Syempre, tawag ng kalikasan, natapilok or nadulas ka kasi may naiwang wet space dun sa floor area nyo. Mhm. Ito ay still work related. Bakit? Oh. 'Di ba? Kasi nasa loob ka ng office nung nangyari yung aksidente. So, mako-cover ka pa rin ng ECP at pwedeng-pwede ka makakuha ng mga benepisyo galing sa Employees Compensation Commission. Ayun, pero Idikay, kung ang aksidente nangyari sa labas, no? Ah. Sa labas Yeah. ng company, Oo. katulad nun, di ba? Pero merong inutos sa'yo, ang iyong mga boss, no? Meron bang benepisyo para sa kanila? Yes, Miss May, alam naman natin na ang trabaho hindi confined lamang sa loob ng opisina. Marami tayong mga empleyado, 'di ba? Ang ating mga messenger, ang ating mga janitorial services na nagpo-provide ng ibang mga accessory na trabaho para sa atin. Naghatid ka ng sulat, nag-receive ka ng dokumento. Ito ay trabaho pa rin. Oh. Ang hinahanap lang natin dito, Miss May, of course, mas mahirap patunayan, hindi katulad nung nasa loob ka ng opisina na work-related yung accident, pero madali yung patunayan sa pamamagitan ng, 'di ba, na-issuehan ka ng office order. Ayan. So, kung halimbawa, meron kang locator slip, yan yung mga pag lumalabas yung mga ating empleyado sa opisina, may locator slip na binigay sa yung boss mo para pumunta ka sa isang lugar. Ito ay magpapatunay na opisyal yung paglabas mo ng opisina at covered ka ng ECC. So, importante lang dito na ma-prove na may kinalaman sa pagtatrabaho yung paglabas mo ng opisina at nangyari yon habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin. Pero paano naman, attorney, yung mga wala pong office order at tulad na lamang ng mga habang papunta o di kaya naman pauwi ng trabaho? Yan, yung isa sa mga special na privileges na binibigay natin sa ating mga empleyado kasi hindi lamang may kinalaman sa trabaho o habang gumaganap ka ng iyong tungkulin. Kasama din dito ang going to at coming home from work. So, ibig sabihin, papasok ka ng opisina at pauwi ka galing opisina. Covered ka pa rin ng ECC. Wow. Actually, kung gusto lang nilang malaman, ma-share namin, marami kaming mga claims na dito nagfo-fall. Kasi syempre, pag nagko-commute tayo or nagbabiyahe, naglalakad sa labas, dito maraming insidente na nangyayari. Yung isa namin na parang na-cover namin last year, isa siyang factory worker sa Cavite, sa EPSA. Nag-aabang siya ng sasakyan. Galing sa kanyang employer, nag-aabang siya ng sasakyan, biglang nag-swerve yung isang motor. Nabali yung kanyang binti. Kung hindi ako nagkakamali. Covered yun. Ibig sabihin, nasa labas siya ng opisina, naghihintay siya ng sasakyan pa uwi, na-aksidente siya, bibigyan ka pa rin namin ng benepisyo. Kasi ito ay work-related pa rin, going to and coming home from work. Pero ito po yung kailangan natin na i-establish dito sa fact na to. Yung going to at coming home from work, dapat hindi ka masyado nagde-deviate. Discuss natin later. Yung mga mechanics niya. Dapat diretso ka pa uwi. Halimbawa, nagkaroon ka ng chance na niyaya ka muna ng barkada. Uy, Uber time muna tayo. O, diba? Parang ganun. Or, ay, teka, pupunta muna ako sa bahay nung nililigawan ko kasi mandiligaw muna ako. Nag-deviate ka from your usual path. Dito, kung may aksidente na mangyayari, hindi na siya yung usual path mo pa uwi at papasok, medyo hindi na po siya mako-cover kasi nag-deviate kasi yung regular na transaction. Paano, Idikay, halimbawa, balik tayo sa loob ng workplace, ano? Halimbawa, nagpapahinga ka. O kaya naman, kumakain ka. No? O kaya umiinom ka. Tapos biglang merong hindi mo inaasahan, may aksidente nag-aksidente ka. So, yung ba, saklaw pa ng benepisyo ng EC program? Yan po yung mga tinatawag natin na taking care of, di ba, natural na tendencies na ating katawan. Tawag po natin dyan, call of nature na kailangan nating i-address. So, nag-CR ka, going ka sa CR. Or nagla-lunch break ka. So, sabi natin, hindi na to trabaho technically. Pero, dahil ito ay may kaugnayan pa rin, kumbaga accessory acts na ginagawa mo habang nasa trabaho ka, ito ay covered pa rin ng ECC. Hindi siya ma-exclude dahil nung time na yon
kumakain ka ng pork chop tapos nabilaukan ka. Nabulaukan. Parang gano'n. Nabulaukan ka. Oo. Ito ay accessory na pwedeng makover pa rin ng ECC. So, aksidente pa rin siya namin. Paano naman po, attorney, yung nautusan sa labas? At ito naman, hindi siya nag-commute at sakay siya nung company vehicle o kung meron pong mobile, yung pong company, may benepisyo bang matatanggap ito pong mga empleyado? Kung iisipin po natin, parang mas covered siya kasi 'di ba parang company vehicle is an extension of the office of the employer. So employer provided shuttle, 'di ba? Madami po sa atin yung mga kumpanya na mababait nagpo-provide po sila ng shuttle pauwi at papasok ng trabaho. Kung on the way pauwi, hinahatid niya po yung mga empleyado, nabangga, na aksidente, nasaktan yung ating mga pasahero. Sila po ay covered dahil po nasa loob po sila ng company vehicle. So, kumbaga extension siya. So mako-cover pa rin po natin itong aksidente na to at babayaran pa rin po natin ng mga benepisyo yung mga nasaktan dito sa insidente na ito. Ayun, oo. Merong isang insidente, Idikay sumakay ng bus. Hinold up yung bus. Oh. Dala niya yung pera ng company. Di ba? Dala niya yung pera ng company. Of course, inutusan siya nun pero parang there was a time nagreklamo yung wala siya natanggap. Hindi nabigay kasi nga daw nung nangyari yung aksidente, yung insidente na yun ng pang-hold up, hindi naman siya nasaktan Hinold up. Parang something na meron lang, hindi nasaktan pero nagalusan Nagalusan yung kasi nga may patalim. Oh, Oo, nagalusan. Pero yun ba? Naku-cover ba yun? covered yun, Miss Covered May. pa rin yun. Oo. I mean, syempre hindi naman sasagutin ng ECC yung nawalang pera na na-hold up no. Hindi naman insurance. Oo, hindi naman kami insurance nung transfer ng money. Pero yung insidente, yung sakit na nadulot nung aksidente sa kanya, covered yan ng ECC. Hindi niya alam yun, Ay, late na siya nagsabi noon at lumapit dito. Actually, kaya ako binanggit yun Naku. para maging Sabihin mo, Miss eye-opener. May, kung within the prescriptive period na easy question natin today, may pag-asa pa po siya na i-claim itong incident na to. At i-accommodate po natin, lalo na yung mga special cases na ganyan, kasi dapat naman po talaga na pagbigyan yung kanilang mga claim at hindi po sila nawala ng benepisyo. Ayun. So, clarify natin kasi kawawa naman yun. Wala siya natanggap talaga Idikay. Nga po, Sobra. Miss May. And ito Sa nga po, bagay, iba kasi kapag usaping insurance naman. Pero dito, per entirely, Idikay, yung benefit ng manggagawa mismo. oo nga. Pero Sir Yuel, ito, ma-segue lang tayo konti. Dapat hindi siya siningil nung boss niya dun sa nawalang pera. Kasi hindi niya kasalanan kung bakit na-hold up siya on the way. Dun Hindi sa, kayang bayaran, Idikay. ay, ganung halaga, Miss May. Yes, 3M. Sinakay niya ng bus yung 3 Yun, million. kaya doon ako nagtanong, bakit pinayagan? Bakit ganun yung company ninyo? Yes, dapat man Diba? lang binigyan siya ng sasakyan. I Kasi think galing from one branch, going to another branch, along EDSA. yung iba nga, Miss May, di ba, nakaano pa sila, tawag, armored vehicle, pagka Para nagka-transport. maihatid ng safe. Oo, yung significant Diba? amount of money Nakalagay na lang sa ganon. backpack and it's a broad daylight. Oo. Nangyari yun. Although, alam ko maraming ganitong mga insidente kasi nga marami tayong, di ba, yung mga maliliit na coffee shop na tinatransport lang na empleyado papunta sa bangko, i-deposito yung Yes, kanilang opo. income for the day, di ba? Ito yung mga delikadong pagkakataon, lalo na kung natiktikan, alam na alas 12 ng tanghali, lalabas yan, magde-deposito sa bangko, baka inaabangan siya, di ba? So, kung may ganito pong mangyayari at kayo po ay masasaktan, kayo po ay covered ng ECC. Ayun. Malinaw. Okay, so eto na, punta na tayo sa ating easy question. Mga ka-ECC Idikay? Easy question. Ano nga ba ang ating easy question? Miss May, ang easy question natin, kung nakinig po sila ng EC 101 kanina, ilang taon po ang prescriptive period ng ECC para sa pagpa-file ng claim? So, inulit po natin, para sa mga humahabol at may chance pa po kayo na manalo, ilang taon po yung prescriptive period para po mag-file kayo ng claim sa ECC? Yun, inulit lang natin yung ating easy, Easy question. May follow-up ako dun, Idikay, Oh, sige, Sir Yuel. sakay ng company vehicle. Paano naman po yung mga sakay nga ng company vehicle? Yun naman pong aksidente ay nangyari sa labas ng workplace. Halimbawa, meron silang outing na Uy, supported ng company at mangyari dun po yung incident or aksidente. Covered pa rin po ba yun ng EC natin?
Sir Yuel, actually, pag company sponsored yung event, katulad ng company outing, company retreat, Mga team building. team building. Naku, maraming na-aksidente dyan. Sports fest, Yan, 'di ba? Kasi opo. syempre, yung mga empleyado hindi naman sanay na naglalaro na ng basketball. Medyo bumigat na sa trabaho, hindi na tayo kabataan. Tapos biglang pinaglaro mo ng basketball, maraming aksidente na Opo. nangyayari, 'di ba? Or yung iba nahihirapan huminga, natatakbo sa ospital. Ito po ay covered. So, Wow. oo. So, even outside of your office at kayo ay may ginagawa na may kinalaman sa company-initiated activities yan. Team building, sports fest, company retreat, basta anything official at ang employer nyo ang nagsabi na mag-attend kayo, kayo po ay covered ng ECC. Pero Sir Yuel, eto ma-share ko lang. Yung ibang companies kasi, di ba, before nila kayo ipa-join na isang physical activity, parang require nila na mag-submit kayo ng medical clearance or certificate na you're healthy enough to participate just to make sure na wala ngang untoward na accidents na mangyayari. So, sinishare po natin sa ating mga employers, wag po kayong matakot na na-aksidente po yung empleyado nyo habang company-sponsored yung event at nag-sign naman ng waiver. So, wag na siya mag-claim. Hindi po, kasi ibang usapan po yung waiver na sinasign ng inyong employee sa inyo. Ito po, benepisyo, again, bayad nyo na po ito. Nagbayad na po kayo ng 10 to 30 pesos para sa kanila. Kami po ay handa na magbayad ng mga benepisyo sa kanila. At lalong-lalo na po, wala naman talaga kayong kasalanan. So malinaw yun, attorney, kahit may waiver na pinirmahan, pwede pa rin mag-claim ng EC. Oo, hindi naman na nagtatanggal ng karapatan sa manggagawa na makapag-claim ng EC benefits. Kahit nag-sign ka ng waiver to participate in a company-sponsored event. In case hindi kay, eto, ayaw naman mangyari natin ito, no? Yung namamatay. Ay. No? Kapag ka po nasa trabaho. Oo, So, Miss May. anong ipinagkakaloob ng EC program natin sa mga naiwanang pamilya? Okay, Miss May. So, syempre, kung ayun, lagi natin sinasabi na wag naman sana lagi. Kasi ito yung mga bagay na hindi natin, hindi siya pleasant pag-usapan. Pero, gusto pa rin nating i-share. Kasi bukod sa mga manggagawa, may mga pamilya sila na umaasa sa kanila. At dahil dito, kung ang inyong pagkamatay, may kinalaman sa trabaho, may additional benefits po kayo na makukuha sa amin. Bukod po doon sa makukuha nyo sa SSS or sa GSIS. So, sa SSS po, on top po ito, doble. Nagbibigay po kami ng EC funeral benefits worth 30,000 pesos po para po makatulong sa pagtustos dun sa Malaking tulong. pagpapalibing, opo, pagbayad po sa serbisyo, dun po sa ating nawalang kamag-anak. At bukod po dito, yung pinaka-importante po, nagkakaroon po ng pension benefits para po sa naulila. So kung may minor children po at dun sa spouse or dependents na naiwan nung manggagawa na na namatay ng dahil sa trabaho, nagbibigay din po tayo ng benefits. At yan po ay kukumputin ng SSS pag nag-file po kayo ng claim. So kung nangyari po sa inyo ito or may kamag-anak po kayo na namatay ng dahil sa trabaho, may chance po kayo na mag-file. Huwag po kayong mahiyang lumapit sa amin. Tatry po namin na makompute agad at matulungan kayo. Follow-up lang, Miss May, Yes, Ibigay. Nabanggit niyo po yung pension. Hanggang gaano po katagal makatatanggap ng pension yung mga naiwanan ng pong ating beneficiaryo? Sir Yuel, para sa para sa spouses, yung primary dependent for life po ito. Para po sa minor children, hanggang umabot po sila ng age of maturity. So, 21 years old. 21. Yes po, 21 years old. So, may pension po silang matatanggap galing sa ECC. Yung proseso niya is idikaya, no? Pagka halimbawa yung pamilya hindi nila alam kung anong gagawin nila. Oo. Tapos yung employer hindi din 'di ba? Hindi din tumutulong. Yun nga, Miss May. Paano ba? Kasi may mga ganyan po eh. Opo. Again, wag po kayo matakot na mag-file. Pero po kung kayo po ay employed, so meron po kayo employer, meron po kayong HR department or HR officer na in charge ng pagbibigay ng mga government mandated na benefits katulad po ng SSS. Sila po ang makakapag-file para sa inyo. Ang kung hindi po kayo pinapansin or hindi po kayo pinagbibigyan, sabihin, hindi kayo covered yan, i-try nyo po mag-reach out sa amin. Ang amin po Information and Public Assistance Division ay laging handang tumanggap po ng mga katanungan. At kami po mismo mag-a-assist at lalapit sa inyong employer para tulungan nila kayo na mag-file. So, pwede po kayo mag-send ng email sa ipad at ecc.gov.ph kung email po. Pwede rin po kayong tumawag sa amin. At yung text line na sinishare mo, Miss May, pwede po. Pwede din mag-message sa Facebook Messenger. Kami na po ang mag-a-assist para matulungan kayo. Ayun, ulitin lang natin ang text line. Total binanggit ni Idikay, 0919-282-6485.
So yan po yung ating text line. Okay, mamaya sasagutin ni Edie Kay ang ating mga tanong tungkol naman sa ating ECC program. Kaya tutok lang at magbabalik pa rin po ang ating hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa GZRH. Oras po natin, 32 minuto na makalipas pang alas 10 ng umaga. At syempre po, nagbabalik pa rin tayo sa ating hashtag ECC Work Related. Kasama pa rin natin ang Action Woman Attorney Edie Kay Velasquez. Thank you, Miss May. At syempre magandang umaga ulit sa ating mga ka-ECC. Good morning, Edie Kay at Miss May. Ngayon naman po ay pasadahan naman natin ang katanungan mula sa ating mga viewers and listeners. Sagot ka ng ECC, Employees Compensation Commission. Eto na, tanong na tayo. Daming tanong dito nakikita ko rito. Actually, Miss May, na-excite ako pag nagtatanong yung ating mga listeners at Oh, viewers. oh. Kasi parang alam mo talaga na, di ba, kahit sa class, pag yung class nagtatanong, ibig sabihin interesado sila at nakikinig. So, Oo, ibig sabihin, attentive. Oo, yan. Eto na, meron tayong unang tanong, Edie Kay, si Sir Zil Mamaril. Tama ba to? Babae ba to lalaki? Zil Mamaril. Pwede po. Eto po, paano po kung OFW nagkasakit sa ibang bansa? Ito, totoo to. Nakaisang kontrata pa lang at pinauwi. Wala pang contribution sa SSS sa taong yun, pero may dati ng contribution. Idikay, covered pa ba yan ng ECC at ano po ang dapat niyang gawin? Miss May, sa ngayon po kasi ang ating coverage pa lamang ay nagko-cover ng mga sea-based na mga employees. So, ibig sabihin po yung OFWs natin na land-based, hindi pa po tayo nakapag-establish ng paraan para po makapaghulog sila ng ECC at makapag-claim ng mga benepisyo. Pero po, halimbawa po, si Sir Zil ay isang sea-based worker at pag-uwi niya, yung hulog niya na interrupt. Ang advice po namin sa mga ganito, mag-apply po sila, pumunta po sila sa SSS or lumapit po sila sa amin para po ma-verify yung kanilang contribution. So, kung kailangan po bang ituloy or ano po yung extent na benepisyo na maaari ipagkaloob sa kanila. Kasi po, hanggat di po natin nakikita kung ano po yung actual na contribution record nila, hindi po tayo definitively makakasagot na, siguradong covered ka. Kasi, yun nga po, aminado tayo, kailangan maghulog tayo tuloy-tuloy para hindi po napuputol ang ating mga benepisyo. Ito po, Edie, next question natin, si Freda ng Caloocan. Ang sabi niya kung ang kanya daw pong pag-file 2 beses na, pero may 2 beses din daw po na-deny. May pag-asa pa raw po ba siyang matulungan ng ECC? Miss Freda, wag ka pong mawawalan ng pag-asa kasi po kahit po na-deny ka na ng 2 beses, pwede pa rin po kayo mag-file ng appeal sa ECC. So, kumbaga po, katulad po sa ating kokte, meron po tayong proseso na umaakyat po tayo. So, umaakyat tayo ng susunod na ahensya na titingin po sa inyong kaso. So, may pagkakataon pa po na ma-review ulit ng ECC Commission mismo yung inyong claim. Hindi na po si SSS, ililipat na po sa ECC yung inyong claim para po may isang mas expert at mas tutok sa EC questions na mag-review na inyong claim. So, mag-file po kayo ulit ng claim, pwede po kayong dumiretso sa amin sa ECC or i-inform nyo po ang HR officer nyo na i-file po ulit sa SSS at sabihin na inaapela ang denial ng SSS. Oo. Hindi kayo may follow-up question lang ako doon. If ever, di ba, merong mga requirements para doon sa pagproseso noon. Yes, Miss And May. then, di ba parang kailangan merong witness? Di ba? Miss May, yung pag-review... What if, wala? Opo. Yung pag-review po natin ng claim, hindi naman po siya objective. Ibig sabihin, malleable or pwede pong mag-iba-iba Malleable, yung mga dokumento na kailangan i-submit. Ang kailangan lang po dito, mapatunayan na within the period na covered, naghulog ng contribution at work-related yung trabaho. So, yung listahan po na ating mga dokumento na hinihingi, ito po yung mga basic documents na magpapatunay nitong mga bagay na to. Kung sakali nga po na walang witness, pwede naman po na may ibang supporting na document na magpo-prove. Halimbawa po, may CCTV footage ka no aksidente. Ayun. Diba? pwede. Oo. Malaking ano na yun, Malaking- CCTV. Pwede pala yun. Oo, Talagang evidence diba? yun. Parang ganun. So, may mga pagkakataon na humihingi or pwede silang magbigay ng ibang mga pruweba para patunayan na work-related yung kanilang claim. So,
Ang sinasabi lang naman po natin dito, kaya tayo naglilista ng paunang listahan ng mga dokumento or requirements para magsabit ng claim. Ito po yung pinakamadaling i-comply. Pero po kung hindi kayo makakomply, itry pa rin po natin at hahanapan po natin ng paraan na makakuha kayo ng benepisyo sa pamamagitan ng ibang patunay. Pero ang pinakauna po nito, ED, ang pagpo-file talaga ay dapat ang HR, tama po, ano? Yes, sir, you At will. i-file sa SSS. SSS or GSIS. Or GSIS. Okay po. Ganun siya. Anyway, balikan natin yung sa OFW, Idikay. Ito. Yes, Miss May. Another question from OFW. Kung OFW, sabi ni Miss Karen Mendez, sino po ang nagbabayad ng easy contribution? At paano po mag-file kung sa abroad? Sa abroad nagkasakit. So, yun po, as mentioned kanina earlier, sea-based OFWs pa lamang po yung nako-cover natin. At alam naman po natin na ang sea-based OFWs ay may agency dito sa Pilipinas na may responsibilidad para hulugan ang SSS at easy contributions ng kanilang mga sea-based workers. Ngayon po, sa OFWs naman po, so far, hindi pa po tayo nakakapag-establish ng ating connection para sa kanila. Pero po, pag uwi po nyo sa Pilipinas, siguraduhin nyo lang po na kung dito na po kayo magiging self-employed, mag-register po kayo sa SSS as self-employed at wag po voluntary member para po may easy coverage pa rin kayo. Hindi, kasi po ang voluntary members, ito yung mga home workers, spouses na walang Employer. Yes, ma'am. So, ibang categorization po yung ating hinahanap. So, para po sa mga OFWs natin sa land-based, nagtatrabaho po ang SSS at ang ECC para po makahanap ng paraan, para po ma-establish kung paano namin mako-cover kayo even abroad. Ito po, ED, sa next question natin, si Maria Garcia. Siguro, patungkol dito sa iba pang mga seminars, ano po? Nagpupunta rin po ba kayo sa iba pang mga LGU para mag-seminar naman? At ma-explain daw po sa kanila kanilang mga benepisyo. Yan, gusto ko yan. Oo, Miss May, Yan, tanong oo na yan. naman. So, usually, di ba, parang pag insurance, hindi nila pinagkakalat kung paano makaklaim. paano. Yes. Oo, parang nililihim nila, mahirap hanapin kung paano yung proseso. Pero kami po sa ECC, dahil po gusto namin makatulong sa ating mga manggagawa, nag-iikot po kami sa buong bansa para po mag-share nitong ating balita na pwede po kayo makapag-claim. So, meron po kami, every year po, Luzon, Visayas, Mindanao, hinahanap po namin yung mga regions na pinaka-konti yung nakakaalam sa ECC. At doon po kami pumupunta. So, kumbaga po, the smaller the area, the happier we are to share the knowledge. So, nakikipag-coordinate po kami sa mga barangay nyo, sa LGU nyo, sa mga, minsan po, employer sector na groups, employee sector, unions, para po makapag-share ng information para sa inyo. At ito po, kung interesado po kayo or may grupo po kayo na nire-represent na gusto makaalam pa ng mas maraming kaalaman tungkol sa ECC, mag-email lang po kayo or tumawag po kayo sa amin kasi po masayang-masaya po ang aming Information and Public Assistance Division. Pag may nag-request po na mag-seminar, so pwede po sa opisina, halimbawa po mayroon kayong opisina at gusto niyo po na matuturuan ng inyong mga empleyado ng easy benefits na pwede nilang makuha, pupuntahan po namin kayo at kami po ang magbibigay ng talk para po maintindihan nila kung ano yung pwede nilang makuha sa ECC. Buti po nabanggit niyo, attorney, may mga unions na pwede palang mag-request yung iba't ibang mga labor unions natin na Yes, sir, para you will. ma-seminar sila. Opo, kasi nga po minsan, 'di ba, ang nangyayari hindi na aasikaso ng HR. So yung union natin yung mag-a-advocate Kumikilos. para sa mga karapatan ng mga empleyado. So even unions po, federations, local, chartered, basta po imbitehan niyo po kami, pupunta po kami at gagawan po namin ng paraan na magkaroon po kami ng chance na makapag-share ng kaalaman sa inyo. Oo, at yung mga union na yan, particular sila dyan. Opo. Yan ang mga pangunahing kailangan ng mga manggagawa. Opo, benepisyo to. So, and para naman po sa mga employers, wag nga po kayo mag-alala kasi wala pong liability ito sa inyo. Bayad na to, kumbaga, prepaid. So, serbisyo na lang po yung ibibigay. Wala pong conflict. Ayun. Okay, ang ating susunod na tanong mula kay Sir Enrique Sanchez. Eto, sabi niya, na-stroke po ako, self-employed po ako at member naman ng SSS pero hindi ko na po natuloy yung paghuhulog. Cover din po ba ako ng easy benefits at pwede ko pa bang bayaran yung hindi ko po nahulugan sa SSS para makapag-file naman ako ng aking benefits? Yun, Sir Enrique. Sigurado po na gusto namin kayong tulungan. Pero po, again, as a contributory service po, kailangan po i-make sure natin na tuloy-tuloy po yung hulog natin. Ngayon po,
katulad ng napag-usapan kanina, hindi naman pa po kami sure hanggat hindi po natin nakikita yung actual na contribution na nagawa ninyo at kung kailan po ito na hinto. 'Di ba po? So, may mga benepisyo pa rin po na pwedeng maibigay sa inyo kahit po hindi easy, kahit po SSS. I-try po natin na mag-file ng claim or lumapit po kayo sa amin, tumawag po or mag-email para po particular po yung mabigay natin na advice sa inyo na pwede kayo makover or hindi. Wag So, lang, wag matatakot mag-inquire. Wag mahiyang Oo, matanong. tanong. Opo. Kasi gusto namin kapag nagkakaroon ng opportunity, hindi naman po namin ginagarantiya kasi alam niya naman po na, yun nga, alam niyan mismo na, ay, matagal na ako hindi naghuhulog. Pero baka sakali, di ba po? May chance pa rin. So, tingnan po natin. At, yun nga po, pwede pa rin po kayo magtuloy. So, para po kung maulit sa susunod na pagkakataon, covered na kayo. Di ba? Ayun. Parang yan opportunity to join. Si Althea Betwing naman po, ang kanya katanungan, ED, kung voluntary member daw po ng SSS, kasama rin po ba sa hulog namin ng monthly o ang monthly ang ECC o separate pa po para dun sa mga ED, sa mga voluntary member? Ang kanya katanungan, kasama na po ba o separate pa yung paghuhulog Separate pa. So, lagi pong naka-tuck in, lagi pong kakambal ng SSS contribution nyo, yung EC contribution. Pero po, ito po, papaalala ko sa inyo, kung kayo po ay naguhulog ng individual, so sarili nyo lang pong pagnanais na makasali sa SSS, make sure nyo po na self-employed po yung pagkatag sa inyo sa SSS at hindi voluntary. Kasi po, sa voluntary members, hindi po kayo kinakaltasan ng EC contribution. Kumbaga, hindi po siya kino-compute sa inyong contributions. So, kung self-employed po kayo, ito yung mga lagi kong paborito na customer na sinasabi, manicurista na yung pumupunta po sa bahay. Bahay. Diba? Nag-home service. Nag-home Home service. service. Masahista, diba, na nag-home service, nagtitinda ng balot, vendor. Kung kayo po ay ganito, self-employed po ang category nyo. So, kung naguhulog na rin po kayo sa SSS, i-convert nyo po from voluntary to self-employed para po makover din kayo ng ECC. Ayun, eto, related ito dun sa tanong mo kanina, Yuel, si Sir Bong Quijano, paano po kung freelancer lang, no? Eto, work from home. Kailangan pa rin po bang mag-provide ng EC logbook? Siguro meron siyang incident. Oo nga, Miss May, parang particular na yung question niya tungkol sa paano mag-claim. So, paano mag-claim? one of the requirements po kasi para makapag-claim talaga ng EC is the EC logbook. Ito po ay kasama po sa ating batas, PD 626, na requirement siya. So, hindi po natin siya pwedeng alisin ng basta-basta. Pero po, kung kayo po ay self-employed, ibig sabihin, ikaw yung employer at ikaw din ang empleyado ng iyong sarili. Parang nakakatawa naman po kung gagawa ka ng sarili mong logbook. Tapos ikaw lang mag-isa yung nililista mo yung sarili mo doon, di ba? Parang gano'n. So, hindi po siya requirement for self-employed individuals. Again po, as mentioned kanina, mayroon pong mga iba't ibang dokumento na pwede pong mag-substitute dito sa mga list of requirements. At for self-employed members, pwede po dyan ay isang barangay certificate na nangyari yung insidente doon sa barangay or habang ginagawa niya yung functions niya as self-employed worker sa bahay. So, halimbawa po, natapilok siya sa bahay, dinala siya sa ospital, normal working hours niya yun as a self-employed individual na nag-freelance sa mga clients niya sa abroad, ito po ay pwede makover at yun pong certificate ang magiging substitute ng EC logbook. Oo, sa may kumpanya, EDK, ito, madalas tong problema, nawawala yung logbook or else hindi nagpo-provide yung company naku. ng logbook. Sino ba dapat ang mag-handle nun? Ang HR pa rin po ba? Yes, Miss May. So, ang EC logbook po ay responsibilidad ni employer. Hindi po kasalanan ni employee kung wala. At kung sakali po na hindi talaga kayo pinoprovidean, kami po yung magpa-follow up sa employer nyo na responsibilidad nyo ang EC logbook at kailangan nyo to i-provide para sa inyong mga Yan ang empleyado. hindi mararamdaman talaga ED ng empleyado na parang wala siyang kasangga. Oo. Kasama. Minsan po kami talaga yung pumupunta sa opisina at nagpapaliwanag para po maintindihan nila na huwag kayong kakabahan kasi gusto lang po namin tulungan ng inyong empleyado. Kaya dun sa mga nakikinig sa atin, tanongin nyo na yung HR nyo, nasaan yung aming EC logbook? I-check nyo po. At kung wala po sila, nada-download po ito from our website. Meron po kaming template, pero po hindi required na in this template siya masubmit. So, pwede pong in whatever template, pwede po siyang electronic. So, naka-Excel file siya sa HR. As long as may required information na provide date of accident, name of Maganda. accident. Oo. Kasi sa attorney, merong guide yung ating May mga HR. guide, oo. So kung ayaw nyo na mag-isip ng ano bang itsura ng template na yan, pwede po kayo mag-download sa aming website. Kung meron naman na po kayo na nag-exist at electronic na ito, pwede rin po na kumbaga i-extract na lang natin yung information
information at isubmit as easy log. Ayun. Okay, meron tayong tanong sa ating sa ating text line. Ayan, Idikay, may matatanggap din po bang prosthesis ang isang empleyado na naputulan ng paa, no? Sa ECC. Ma'am, may Sabi actually... tanong ni Alfredo Lopez po, sorry. Oh, naku, Sir Alfredo, kung kayo po ay... Naku, ito yung mga aksidente na sobrang severe. Ibig sabihin na amputate po, di ba? Na nangangailangan sila ng prosthesis. Ang ECC po ay nagpo-provide. At ito po, nakakalungkot siya nitong past few years or nagsimula yung ECC. Mahal po kasi itong mga prosthesis na kinakabit. And kahit po gaano sila kamahal, kung kailangan po na empleyado, nire-recommend po namin ito. At sagot po ng ECC lahat. Simula po leg prosthesis, arm prosthesis, finger prosthesis. Kasama din po dito yung mga assistive devices. So wheelchair, saklay, tungkod. Cover din. Nagbibigay din po kami. So, opo. At ito pa po yung isang maganda dyan. Hindi naman po lifetime po, ni-repair po namin yan pag nasira na. So, halimbawa po, meron kayong prosthesis na hindi na nagpa-function kasi na wear and tear na po. Pinapalitan po namin to para po ma-update, para po magamit pa rin na ating mga manggagawa na nagkaroon ng amputation. Ito pong isa nating commenter, ED, si Adarap Leon. Sabi niya, 60 na daw po siya ngayong taon at may utang din siya sa SSS. Siguro, wala siyang sinabi pero either voluntary or self-employed ito. May aasahan po ba siyang benefit sakaling may mangyari sa kanya? Yun nga, sir. So, 60 parang, sa SSS po ang usapan namin dyan, di ba? Ang 60 ay voluntary, Retirement. 65 ang mandatory. So, baka po nagtatrabaho pa po kayo. Ibig sabihin po, may chance pa kayo na kumpletuhin or habulin yung inyong hulog. Pwede. Oo. Yung iba kasi, di ba, parang sabihin, ay, para po paka-pension sa SSS, kailangan at least 10 years contribution, di ba? So, nalaman mo to, 60 ka na. Meron ka pala noon, nagtatrabaho ka ng 20s or 30s ka, nahulugan ka ng dati mong employer ng 5 years. Meron pa po siyang 5 years na chance para habulin yung SSS contribution niya. Una, makaka-pension na siya sa SSS. Secondly, mako-cover pa siya ng ECC for the next 5 years. So, hindi na baliwala. Hindi na baliwala. At long-term pa yung kanyang benepisyo. Ayun. Idikay, may tanong dito isang seaman. Ang tanong niya na lagi siyang wala sa Pilipinas. Gusto niyang magpa-updating. Tama ba? Hindi niya alam ang record. Paano ba yun? Pwede ba yun? Naku, Sa sir, contributions niya. tawagan niyo po ang inyong manning agency. So, send niyo po sila ng email para po ma-update kayo kung naghuhulog po sila sa inyo. Pero po ito, i-advertise ko na rin po para sa ating partner ang SSS. Meron po silang SSS app. Pwede nyo na pong tingnan araw-araw kung nako-contribute po ba yung monthly remittance ng inyong employer or ng inyong agency. Makikita nyo po na nire-remit nila yung hulog. At ma-update din po kayo kung kumpleto po yung naibigay nila sa inyo. So, i-download nyo po yung app, SSS Ano po, very friendly, very handy at matutuwa po yung aming SSS commissioner na ina-advertise po namin siya. Kasi marami po kong magagawa. Pwede na rin po kayo mag-file ng loan sa SSS through your app. So lahat po, all-in, built-in na po dito sa app na ito. Pahabol na tanong ED. Sir, Yuel, sige po. Sa ating YouTube channel, may nag-comment, paano naman daw po yung company driver na nag-park ng sasakyan sa labas at doon nga daw po, inatake ng stroke. Siya po ba covered pa rin? Naku, eto po, yung mga pagkakataon po kasi sa stroke, minsan po pre-existing condition, marami pong factor na nagpe-play. Hindi po siya katulad ng aksidente na sure ka nasagasaan siya habang nagpa-park ng vehicle. So sa mga sickness po, bigyan niyo po ng pagkakataon na ating medical evaluators para po i-assess yung claim na ifa-file nyo. So sa SSS po, marami po tayong mga doctors na nag-review na ating claim. And kung sakali po, again, katulad po ng tanong kanina, na-deny ng SSS, meron pa po silang aapilahan dito sa ECC para po i-review ng mabuti yung inyong case. So, meron po kaming technical review committee na talaga pong binubusisi at pinag-aaralang mabuti yung bawat kaso na sinasubmit na ating mga nag-a-attempt na mag-file ng claim. So, itry niya po, isubmit niya po yung kanyang requirement, sabihin niya po sa employer na baka makover ako na EC at work-related to kasi nangyari siya habang gumagawa ako ng work function. Gamit ko yung company vehicle, 'di ba? Parang gano'n, performing a task related to the job kasi driver siya, company driver siya. Ito po ay mga bagay na mag-establish na work related yung incident na nangyari. Sayang sa din kasi attorney kung pangungunahan natin na
Huwag na lang kasi baka ganito, ganyan. Oo. Kumbaga, parang wag silang mag-decide agad na hindi ako Yan, covered opo. kasi i-attempt natin lahat ng pagkakataon na ma-cover kayo. So, Yes. ano naman na po, submission na lang to ng mga documents na check up naman po kayo, may medical certificate kayo, may COE na po kayo na nag-i-exist. Dagdag effort na lang po konti para mag-file ng easy claim din. Ayun. Maraming salamat, Idikay, sa pagsagot sa ating mga tanong at Maraming sa ating naliwanagan. mga ka-ECC. Ay. Oo. Masaya Marami po kami na sa namang ECC. natuto. Pag ganyan, ibig sabihin, mas marami pa magtatanong, mas ginagawa po natin yung ating mga trabaho. At ngayon, siguro oras na para ating sabihin kung sino ang ating mga winner, no? Ang dami kong Ayan. nakitang sumagot. Sumagot. Ang haba Oo. ng mga sagot nila. Ay, Oo. sabi natin, isang numero lang yung hinahanap natin, Miss May, Sir Yuel, di ba? Pero yung iba po, Bibo Kids, tinype pa ba in ano? Letters. In letters. Ayaw nila ng numbers kung ilang taon ng prescriptive period para po sa Oo. pagpa-file ng easy claim. Dami sumagot. Opo, Sino so- kaya ang lucky? Ano po ang sagot? Alam niyo po Oo. ba, Sir Yuel? Alam mo? Alam Ang na, sagot alam mo dahil eh. nung last week pa lang. Yan, parang isa sa mga tinanong natin yan eh. Diyan talaga curious ang ating marami sa ating Kung mga nakatutok kababayan. sila lagi sa Oo. ating mga pinag-uusapan. Ama nila. Oo. So, ang sagot po dyan ay 3 years. Mm, So, i-discuss 3 ko lang years. po ng konti yung 3 years. So, 3 taon po simula nung nangyari yung insidente para sa mga nagtatrabaho. Pero po ito, meron po siyang exception. So, additional benefit. Kung halimbawa po, nag-file po kayo sa SSS ng inyong claim, sickness lang, hindi nyo alam na work-related pala siya. Hindi pa kayo aware na work-related pala ay compensable. So, nagkasakit kayo ng dahil sa trabaho, work-related din siya, unlimited na po yung time within which to file your claim. So, halimbawa po, 1999, nagkasakit ka ng dahil sa trabaho, nag-claim ka sa SSS ng easy sickness at nabigyan ka ng benepisyo. Ngayon mo lang nalaman na pag work-related pala yung claim. So, even after 20 years, pwede nyo pa pong habulin yung claim nyo sa amin. So may mga exemptions pala yung 3 years. Opo. Magandang malaman yan ngayon. Oo. As long as nakapag-file 3 na years. po kayo sa SSS at hindi nyo pa alam na may easy component pa lang yung inyong claim, pwede pa po kayo humabol. Yun yung tanong kanina. Oo, di ba? yung Na pwedeng- ang tagal, hindi niya alam. Hindi na niya meron. alam. Opo, pero yun nga, kailangan nakapag-file siya ng something sa SSS para to prove. Kasi po, Miss May, hindi naman sa tinatry natin i-limit yung capacity nila. Talaga namang work-related yung aksidente ko. More po para po ma-validate yung claim at pag chinek up po kayo ng doktor, updated pa po yung inyong record. Kasi po, syempre, 10 taon ago, mahirap na po i-prove yung sakit or yung aksidente kapag ganun Ganun katagal. nakatagal. Opo. Oo. So, bigyan po natin ng pagkakataon na makapag-assess po yung ating evaluators. At ngayon naman, ang marami na nag-aantay. Idi, sino-sino Oo po ang nga, ating oo winners? nga. Okay, so 3 winners po tayo ngayon. Ang una po ay si Miss Marieta Palma Ombak. Ang pangalawa po natin ay si Miss Ira Jane Elorde. At ang ating pangatlo ay si Mr. Ryan Madariaga. Ayun. Congratulations po sa inyo. Congratulations. At, para po Tatlo. sa tatlong winners, winners. para sa sagot na tatlong Tatlong taon. taon. Ayan. Para po sa ating Tama. winners, hintayin niyo po ang message ng aming executive producer na si Miss Peachy Gonzalez para po maklaim ang inyong prize. ECC Safety Pabaon. Eto na tayo. Isa pang mahalaga ito sa ating programa. Siyempre, hindi matatapos ang ating programa ngayong araw nang hindi po natin naririnig ano ang safety pabaon natin mula sa ACC. Idikay. Opo, Miss Pei. At dahil huling hirit na natin sa Pebrero, may kinalaman pa rin po sa puso. At minsan po, kahit po abogado ko, pagka nagbibigay po ako ng safety pabaon, minsan doktor din po. Lokohan namin to sa opisina Parang si attorney, nagiging doktor din po. So, ang ating advice para po sa ating mga ka-ECC at listeners, mahirap po sundin, pero po, para po sa healthy heart, iwasan po natin ang paninigarilyo at pag-inom na Ayan. Parang how do you say no? Ba't ka tumingin kay Wala, good Pero boy tayo, yan. ano tayo eh. Ano yan? oo. Clean living yan. Clean living yan. Opo. So, Clean living. limit natin na ating alcohol intake, ang ating smoking, para po ating heart ay okay. Yun ang ating ECC pabaon. Ay, naku, parang bilis naman ng oras. Oo nga, Miss. Tapos More, kagad more. tayo. Oo. Ayan na po mga kaibigan ng ating pong kabuuan ng programa. Hanggang sa susunod na linggo, marami pa rin po tayong pag-uusapan, tatalakayin. Dito pa rin po sa Employees Compensation Commission. At kung meron po silang mga karagdagang katanungan, pero po hindi nyo po naitanong kanina, pwede rin po kayong tumingin sa aming Facebook page. I-search nyo lamang po Employees Compensation Commission o aming website,
www.ecc.gov.ph. Or, eto po, pinakamaganda, abangan nyo po yung susunod naming episode sa Yes. Wednesday. So, muli po, ako po ang inyong action woman, Attorney Kaima Villa Velasquez, at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa ating mga manggagawa ay pag-aalaga din sa ating bayan. At ito naman po si Yuel Reyes tuwing Miyerkules alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At syempre ako naman po si May Binauhan. Muli po magsama-sama tayo hanggang sa susunod na Miyerkules. Dito pa rin po sa ating #ECC Work Related.